So, ayun, paktay na naman po yung hostisya at demokrasya. Ito kasi yung balita ngayon ng Abayas. CA upholds Maria Ressa, ex-Rappler writers, cyber libel conviction. What? Sino yan? May pakana na naman yan, Mr. Maravillas? Sa mga dilawang media po at mga kakampon, wala man ibang nasa likod at may pagkana si dating Pangulong Digong at ngayon kasi napalitan na si President Digong ni Bongbong, edi si Bongbong. What? Yan po lagi ang automatic na yon kahit wala mang kinalaman, basta represyon at pagsikil mga kababayan sa malayang pamamahayag. Ang laging suspect po yung dating administrasyon at ngayon si grabe naman na Mr. Maravillas. Ang layo naman sa katotohanan. Yan man talaga po. Lahat ng kwento nila malayo sa katotohanan. Tayo yung nagsasabi ng totoo. Ayun nga ang rason kung bakit na-convict ito eh. Di ba? Sa hindi pagsasabi ng totoo, pag-publish ng mga kwentong hindi totoo, ito ang ebidensya. The Court of Appeals has upheld the conviction of cyber libel of Rappler CEO Maria Ressa and former Rappler writer, researcher Rinaldo Santos Jr. over an article involving businessman Wilfredo King. Ayan ang complainant po, hindi man taga-gobyerno. Pero ang tinuturo, laging yung gobyerno. Ang nagsintensya, husgado. Ang nagreklamo, pribadong tao. Pero pag tinanong mo mga kababayan yung mga dilawan, ay laging sangkot po yung gobyerno. Pagsikil sa karapatan ng pamamahayag, malayang pamamahayag, laging ganon. Siguradong yung mga reactions nito ngayon, mamaya at saka bukas, ganon. While the CA ruling denied Ressa's appeal of her cyber libel, sabi rito po, cyber libel conviction, it also modified the sentence to 6 months, 1 day, to 6 years, in 8 months, in 20 days, lalong humaba. Yan kasi, ang gawin kasi ninyo, magbagong buhay na kayo. Wala man walang pagbabago sa inyong buhay. Pati nga ako, yung Dante Talks po, dinamay nila sa mga ako hindi ko man pinapansin, bala din sila, di ba? Dahil sa issue ng history na chismis, sabi ni Ila, ayun, nirisba ka na ko. Ako hindi man pikon. Itanong sabihin ninyong fake news ako. Ang ang final arbiter niyan, yung mga mamamayang Pilipino, di ba? Pag halimbawa, yung mga tao ay na-found out nila na ang ating mga kwento rito baseless, hindi na sila manonood sa akin. But right now, mga kababayan, they found out na yung ating mga kwento, yun ang totoo. Sa atin nga nagtatanong yung mga OFW, Mr. Maravillas, ano itong kwento rito? Nakarating sa amin, totoo ba to? You see? Tayo yung nagsasabi kasi pinaniniwalaan nila yung sinasabi natin. Na-prove kasi nila, totoo. Ayun. At lalong dumarami yung ating mga subscribers. Ano ang ibig sabihin nun? Naniniwala sila na tayo ay credible sources of source of news.
at yung ating mga analysis commentary ay totoo. Tulad nito, you see, Estacio Montesa, sandali lang po, lumampas ako. Reza and Santos were sentenced to 6 years in prison in June 2020 by Manila RTC Branch 46 Judge Rinaldo Estacio Montesa. Estacio Montesa stood by her ruling, junking the motion for reconsideration in July of the same year. Then the cyber libel charge stemmed from the May 2012 article which linked King to the late Chief Justice Renato Corona, was then facing an impeachment trial. Matagal na to po. Corona allegedly used luxury vehicles belonging to several personalities including King, yun ang aligasyon nila sa kwento, whom the article described as having a shady past, citing an intelligence report in prior article published on the Philippine Star. Yan ang background story nito, mga kababayan. Santos was found liable as author of the article, and Reza, then executive editor of Rappler. Reza since given up the post. The article, although initially published before the Cybercrime Prevention Act took effect in September 2012, was republished in 2014 when Rappler edited a typographical error. Inulit pa nila. And you see, the Manila court considered it a republication to make it fall under the law and punishable for cyber libel. Doon sila tinamaan. Inulit pa po. Actually, yung mga kwento nito na subaybayan natin, hindi man sana magfa-file ng kaso, kailangan lang bawiin nila. Public apology, bawiin nila. Ayaw, ayon. Remati kayo ngayon. Titigas kasi ng ulo ninyo eh. So with this story na in-uphold ng Court of Appeal, CA, yung conviction for cyber libel, ano na kayo ngayon? Siguradong press release kayo ng press release na naman. At yung INJO-CP, INJO-GP pala. INJO-GP, palabas naman ang press statement. Paktay na yung yung kalayaang mamahayag dahil ang nakaupo si Bongbong Marcos. Ang layo sa kwento. Wala mang kinalaman dyan ang mga Marcoses ni yung si President Digong. Wala man dyan kinalaman. Privado yung complainant. Basta kasihan niya yung administrasyon sila. Ganon ang kwento. Local, international, yun ang mga press releases nila. Paano tayo maniniwala sa mga taong yan?